po natin yan, verse 8. At samahan niyo ako, basahin natin po ang ating Bible text sa umagang ito. Pwede ba tayong tumayo mga kapatid bilang paggalang sa salita ng Diyos? Yan, as we read the Word of God from the book of Genesis, chapter 4, verse 8. Sabay-sabay po basahin natin. Now, Cain said to his brother, "Let us go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother and killed him. Ayan, pagpalain po ng Diyos, kanyang salita, tayo po yung makakaupo na sa presensya ng Panginoon. So yan po ang sabi ng ating teksto. Si Cain daw, niyaya niya ang kanyang kapatid na si Abel, punta tayo sa bukid. At nung sila'y nasa bukid na, kanya pong inatake ang kanyang kapatid at pinatay. So, yan po'y makikita natin in the book of Genesis. Ang book of Genesis ay tinatawag pong book of beginnings, ang aklat ng lahat ng pasimula. Diyan po sinimula ng Diyos ang paglikha. Diyan din sinimula ng Diyos yung paglikha sa tao. Wala iba kundi sila Eva at Adan. Kaya sabi diyan, after the story of Adam and Eve, ang kasunod na istorya po is the story of Cain and Abel. No, yan na po yung mga anak nila kasi ang unang naging anak ni Eva ay si Cain. Panganay po si Cain. At sumunod si Abel. Yan. So dyan po sa Genesis 4, makikita natin kung paano, bakit yan ginawa ni Cain. No, as we likely know, Cain killed Abel after God accepted po Abel's gift, but not his. So, may kita natin na ang dahilan po niyan ay nung sila'y parehong inutusan ng Diyos na maghandog, no? Sa Panginoon, si Cain naghandog, si Abel naghandog. Pero sabi ng Bible, yung handog ni Cain, ay ni Abel, tinanggap ng Diyos. Yung handog ni Cain, hindi tinanggap ng Diyos. Bakit kaya sa inyong palagay? Ayan, ako, very good answer na ka. Hindi yon ang best na gift na ibinigay ni Cain. No? Sabi sa Bible, nung si Abel ang naghandog sa Panginoon, pinili niya yung the best lamb, pinaka-mainam na tupa, at inihandog niya sa Diyos. Pero walang binanggit sa Bible na the best crop yung ibinigay ni Cain. Hindi niya pinili pinakamainam na ani niya o pananim. Marahil, pumitas lang siya o nag-harvest lang siya at kung ano yung ma-harvest niya, yun lang ang dinala niya sa Panginoon. At doon makikita natin yung kahalagahan po ng paghahandog sa Diyos ng the best. Sabi niyo, the best. No, si King David nagsabi sa Bible na hindi siya maghahandog sa Diyos ng anumang bagay na hindi masakit sa kanyang puso. I will not offer anything to the Lord that cost me nothing. Kailangan mayroong halaga, mayroong bigat, mayroong price yung kanyang ihahandog. At ganun yung ginawa ni Abel. The best ang binigay niya. Binihandog niya sa Diyos ang pinakamainam, pinakamaganda, pinakamalusog. Marahil walang kapintasan na tupa o lamb. Ano? Pero si Cain, yun ang reason kaya hindi tinanggap ng Diyos yung handog niya. Ngayon, nung nangyari po yan, nagkaroon ng sama ng loob si Cain. Sabi niya, sama ng loob. Ayan, nagalit siya sa kanyang kapatid. Naisip niya na, bakit yung handog ni Abel tanggap, yung sa akin hindi? Di ba? Parang naisip niya, baka unfair. Sabi niya, unfair. Unfair ano? Yung kanya hindi tinanggap, sa kapatid niya tinanggap. Kaya doon nagsimula yung kanya pong grudge o sama ng loob sa kanyang kapatid. At dahil doon, ayan po, humantong sa pagpatay kay Abel.
So tingnan natin ngayon yung life's lesson o life lessons sa buhay ni Cain. And hopefully, prayerfully, makatulong ito at dun sa mga nanonood natin sa social media, we hope mai-share din natin to para sa ganon mga kabataan ngayon na mapupusok, mga kabataan ngayon na madaling magalit, mag-init ang ulo, madaling manakit sa iba, ay makatulong nawa ito sa kanila na lumiwanag ang kanilang puso't isipan. Amen? So titingnan po natin ang 4 na life lesson kay Cain at nawa ay maging warning ito sa atin o paalala, reminder, para wag din nating gayahin o wag mangyari sa atin. Okay, number 1 po in Cain's life lessons is, number 1, sabi diyan, don't envy others. Sabi niya nga, don't envy others. Ayan. Unang lesson na dapat matutunan sa buhay ni Cain ay yung huwag mainggit sa iba. Sabi niya, huwag mainggit sa iba. Ayan. Yung inggit, sino sa inyo nakaranas na mainggit? Amen? Yung totoo. Diba? Human nature natin yun, nainggit tayo. Pag may nakita tayo sa iba, na gusto rin natin, meron tayo, ang tawag doon ay inggit. Ayan. No? Sabi diyan, first lesson na tinuro o ituturo ni Cain sa atin ay yung huwag tayong mainggit. No? Don't envy others. Sabi, although Abel had nothing to do with Cain's gift, no? And God's rejection of it. Walang kinalaman siya si Abel sa inihandog ni Cain. No? Kanya-kanya sila Kumbaga, walang pakialaman. Basta maghandog tayo pareho sa Diyos. Pero, yun nga, maging sa rejection ng Diyos sa gift ni Cain, wala rin kinalaman si Abel doon. No? Pero ang resulta, Cain got angry and killed him. Yun po yung ginawa ni Cain, no? Sabing ganon, Cain incorrectly saw Abel as an issue. Sabi niyo nga, incorrectly. No? Nakita raw ni Cain na ang sisi, inilagay niya sa kapatid niya. Parang pinunterya niya si Abel na may kasalanan, kaya hindi natanggap yung kanyang kaloob. No? Sabi, he incorrectly saw Abel as an issue. Parang nakita niya, itong kapatid kong may kasalanan, kaya yung handog ko hindi tinanggap. Dahil sa iyo, no? Dahil sa inggit niya, yun po ang kanyang naisip. Kaya sabi sa Genesis 4:7, God told him that if he did what was right, he would be accepted. No? Sinabi ng Diyos sa kanya na kung ginawa mo yung tama, Cain, tatanggapin ko ang iyong handog. So, yung pala, sa verse 7 pa lang, meron ng paalala ang Diyos. No? Sabi diyan, when God told Cain that he will be accepted if he did what was right. Sabi nyo, what was right. So sabi ng Diyos, kung tama yung ginawa mo, tatanggapin ko ang iyong handog. So kung i-apply pala natin sa atin, ang handog natin sa Diyos ay kailangan maging tama. Andiyan ba kayo? Kung tayo'y sasamba sa Diyos, kung tayo'y mag-o-offer sa Diyos, kailangan hindi yung basta-basta. Hindi yung kung ano lang yung madampot natin, kung ano lang yung tira-tira natin. Kailangan yung tama. Yung according sa requirements ng Panginoon. According sa gusto ng Diyos. Kasi kapag hindi pala gusto ng Diyos, nire-reject niya. Andiyan ba kayo? Tinatanggihan ng Diyos. Hindi pala tinatanggap ng Diyos pag hindi tama yung inihahandog sa Kanya. So this time, makikita natin, ang sabi po dyan, despite him being told, o sinabi na ng Diyos sa kanya yon, still he did not do the right thing.
So meron palang reminder ang Panginoon na kung maghahandog kayo, kailangan yung tamang handog. And yet, hindi pa rin niya sinunod. Sabi niyo, hindi sinunod. Ano po ibig sabihin pag hindi sinunod? Matigas ang mukha. Andiyan ba kayo? Hindi sumunod eh. Sinabi na ng Diyos yung utos, hindi pa rin sumunod. Abay, hindi lang ulo yung matigas, pati mukha. Andiyan ba kayo? Stubborn. Matigas ang ulo niya. Hindi niya sinunod yung payo ng Diyos. Kaya alam nyo, mga kapatid, pag hindi natin susundin ang payo ng Diyos, magkakaroon tayo ng problema. Andiyan ba kayo? Magagaya tayo kay Cain. Maring hindi tanggapin ng Diyos yung iniaalay natin sa Kanya kung hindi gagawin ang tama. Eh sabi pong ganon, Cain still envied Abel. Nainggit pa rin siya kay Abel. It tells us, Abel simply did the right thing. So, ang difference nila, pagkakaiba nila, sumunod si Abel sa sinabi ng Diyos na gawin mo yung tama. O yung right thing ang gawin mo. Itong si Cain, hindi naman niya sinunod. Ang sumunod ay si Abel. Ngayon, sabi po, Cain's envious reaction towards Abel seems to be human nature. Yung daw reaksyon na ginawa ni Cain, na nagalit, nainggit sa kanyang kapatid, ay part po ng human nature. Sabi niyo, human nature. Yung kalikasan ng tao. So, kalikasan pala sa atin ng tao na mainggit at magalit. Andiyan ba kayo? Meron ba sa inyo nakaramdam na nun, na nainggit at saka nagalit? Meron 3 nakaramdam. How about the others? No? If we are honest sa sarili natin, nararamdaman din natin yon, inggit at galit. No? We can be, tawag ito, like Cain. Kasi human nature po yon ng tao. Now, we tend to envy people, sabi, rather than consider what they had to do to get the results they got. We see a person, halimbawa raw, with a nice home. Makikita natin, minsan may mga taong magaganda yung bahay. Minsan naiinggit tayo, ang ganda ng bahay na. Sana yung bahay ko rin, ganun kaganda. No? Pero hindi natin nakikita yung mga taon ng sakripisyong ginawa nila para makapag-ipon at para makabili ng magandang bahay o makapagpagawa ng magandang bahay. We don't see the years of sacrifices for saving it. No? O kaya naman, we see someone get promoted on the job. Sa trabaho, minsan nakakakita tayo na napopromote tayo, hindi. But instead of reasoning that it's because of their hard work, minsan, ang thinking natin, siguro kaya sila na-promote, meron silang special treatment. O baka mamaya merong palakasan, kaya sila na-promote. Andiyan ba kayo? Meron bang ganong pag-iisip minsan sa trabaho? Wow. Dead silence. Hello, may tao ba? Amen, di ba? Minsan ganon kapag kami na-promote, sasabihin, dapat ako yung na-promote. Ba't hindi ako na-promote? Magagalit na ngayon. Gagawa ka na ngayon ng mga hakbang para siraan yung tao, para i-discredit yung tao. At doon po normally sa mga workplace, marami ang nag-aaway-away. Andiyan pa kayo? Marami ang nagkakaroon ng misunderstanding, quarrel. Sino po yung mga nag-work dito? Amen. Wala na nagtataas ng kamay. Wala na rin sumasagot. Andito pa ba kayo? Amen. Ayan. So, yun po ang pwedeng mangyari. No? Yan yung danger of inggit. Sabi, envying others lead us to do the wrong things. Basahin po natin. Envying others leads us to do the wrong things. Pag nainggit po tayo sa iba,
pwede tayong makagawa ng mga maling bagay sa buhay natin. The natural human reaction po, sabi diyan, to envy others is not based on logic, and as it did to Cain, no? It can lead us to do wrong things. Ayan, sabi po diyan, first, Cain got angry, then apparently not getting over it. So yun yung nangyari kay Cain, ano po, na nainggit siya kay Abel dahil tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Nagalit naman siya kasi yung sa kanya ay hindi tinanggap. At yun po ay pwedeng mag-lead into doing wrong things. Eh sabi diyan, nung nagalit siya, hindi na niya nakontrol yung galit niya. Hindi na niya napigilan, hindi na niya nakontrol. Dire-diretso na. And alam nyo, karamihan po ng mga taong nakakagawa ng krimen, usually yan ang kanilang excuse. Sasabihin nila, hindi ko na napigilan eh. Parang nagdilim na yung isip ko. Mga ganyan, di ba? Parang merong nagtulak sa akin na gawin niyon. Possible po yan na may mga dark forces, evil forces na pwedeng tumulong para gumawa ng masama. In fact, lately, meron ako nakita na sa social media with regards to prophecy sa Revelation, doon po sa tuyo ng Euphrates River. Nasa Bible po yan, sa Revelation, na darating ang panahon, sa huling panahon, matutuyo ang ilog Euphrates. At ngayon, pag tinignan niyo po yung Euphrates River, tuyo na po ngayon yun. Tuyo na. Wala nang tubig. Samantalang na panahon ni Jesus, ilog po yun, maraming tubig. So natuyo po yun. And then may mga scientists, archaeologists na nag-try na experiment. Alamin kung ano nangyari at chinek nila yung lupa, chinek nila yung lugar. To the point na meron silang na-discover na cave doon. And then pumasok sila sa loob. At nagulat sila. Kasi doon sa loob ng cave, meron silang mga nakitang mga tanikala o yung mga, ano nga ba yun? Tanikalang bakal. No? Ha? Lakasan nyo, anak. Ano? Kadena, ayun. Kadena. Thank you. Ayan, meron ako dito helper. Ayan, mga kadenang bakal na supposed to be nandun pala sa ilalim ng ilog, sa kuweba, no? At nung may tubig yon, dapat malamig na yon, di ba? Kasi underwater siya eh. Pero nagulat sila, nung kanilang trinay na hawakan, i-touch yung kadena na yon, napakainit. At parang, talagang napaso sila. And then, apat na, kadena, na parang mayroong nakakadena before na nakawala. And then, sa pag-aaral lumabas na sa Bible may nakalagay doon na kinadenahan o tinanikalaan na mga demon spirits, evil spirits. Andiyan ba kayo? At yung 4 na demonyong mga yon ay nakalaya. Pag hupa ng tubig at pag, dry ng Euphrates River, sila? Escape. At palagay nyo, saan pupunta yung 4 na mga masasamang espiritu niya? Diyan sa kalawakan, at mag-start sila ng paggawa ng masasama. Paano po nila ginagawa yan? Ini-influensyahan nila ang tao. Ano-ano po yun?
Isa na yung ating pinag-aaralan ngayon na violence at pagpatay. Alam niyo, mga masasamang espiritu, may mga mission at may mga kanya-kanya silang dapat gawin dito sa mundo. Merong iba naghahasik ng kaguluhan, naghahasik ng kamatayan, yung iba ay maring yung mga lindol, no? Gawa nila yan. Hindi lang kasi tayo ang nakatira dito sa mundong ito. Andiyan ba kayo? Ang sabi ng Bible, ang kalaban natin ay hindi laman at hindi dugo, kundi mga espiritu ng kalawakan. At no wonder, kaya pasama ng pasama ang mundong ito, maybe because of this, evil spirits roaming around sa kalawakan na nag-impluwensya ng masama sa mga tao. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, lagi po tayo magpe-pray na tayo laging kontrolin ng banal na espiritu. Andiyan ba kayo? Na tayo ay laging lukuban ng banal na dugo ng Panginoong Hesus upang ilayo tayo ng Diyos sa masasama na espiritu, sa masasama ng tao, sa mga masasamang plano ng kaaway. Yun po yung divine protection na pwede nating hingin sa Panginoon as we follow Christ. No? Ayun, sabi po diyan, balikan natin si Cain. Ayan, sabi po kanyan sa Genesis 4:8, yun nga yung ating verse kanina na binasa, niyaya niya si Abel sa field, then he attacked his brother and killed him. Sabi po, his anger led to murder. No, yung galit niya, yun ang dahilan kaya niya napatay ang kanyang kapatid. Hindi na niya naisip na kapatid niya. Maybe kakatwira niya, nagdilim ang isip niya, or maybe somebody pushed him to do that. But again, ang root cause is envy and anger. Galit at inggit. Andiyan ba kayo? Pwede mo ba sabihin sa iyong katabi, huwag kang magalit. Huwag kang mainggit. Ayan. Sabihin mo sa iyong katabi, be content. Ayan. Maging kontento po tayo. Sabi ng Bible, godliness with contentment is a great gain. No, godliness with contentment is a great gain. Kung kontento ka sa buhay, kontento ka sa kalagayan mo, hindi ka mag-iisip ng masama. Hindi ka magpaplano ng masama. No, I believe yung mga bata, kabataan, estudyante, kung kontento sila sa buhay nila, hindi sila mamamaril ng mga estudyante. Andiyan ba kayo? Siguro may mga hinahanap yun sa buhay. May mga gusto sa buhay yon. At doon nila dinaan yung kanilang frustrations. No? Yun lang. Malungkot at masakit dahil buhay yung kanilang inutang. Walang pinagkaiba kay Cain. Ganun din ang kanyang ginawa. So sabi po, we must be careful when we start to become envious of others. Maging maingat po tayo kapag nakakaramdam na tayo ng inggit sa kapwa. Kailangan nating bantayan. Kailangan nating i-overcome yan. Kailangan nating labanan at pagtagumpayan. No? Because it can lead us to do wrong things. Pwede itong mag-lead sa atin para makagawa ng pagsisisihan natin. No, sabi, remember that a person having what they have does not necessarily mean you can't have it. Ganito yan pagka mayroong tayong nakitang ibang tao successful or palagay mo na mayroong mga bagay sila na gusto rin natin, isipin natin na kaya din natin maabot yun. Kinalalagyan nila. Kailangan lang natin ng sipag at tiyaga. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. So, trust in the Lord. No? Magtiwala tayo sa Panginoon. Manangan tayo sa tulong ng Diyos at ipagkakaloob din ng Diyos yan sa atin. In God's time. Huwag lang tayo magmadali. Amen po ba?
Kasi pag nagmadali tayo at gusto natin agad-agad, makakaisip tayo ng mga maling paraan. At yun na ang ginawa ni Cain. No? Sabi, being made aware of what they had to do to get what they got may cause you not to envy them. So pag naisip natin na hindi rin naman instant, nagkabahay sila, hindi rin naman instant yun. Nagkakotse sila, hindi rin naman instant yun. Pinag-iipunan yun. Hello. Hindi naman yung biyaya sa langit na biglang bumagsak, bahay agad. O kaya galing sa langit, biglang bumagsak, kotse agad. Merong kasamang sipag at tiyaga. May kasama po yan na years of sacrifices. Amen po ba? Mas masarap nga raw po yung pinaghirapan mo, yung naipundar mo o blessing mo. Hindi kagaya ng mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Andiyan ba kayo? Walang kahirap-hirap. Ang naghihirap ang taong bayan, andiyan ba kayo? Imagine mo yan. Sabi daw, yung perang madaling kitain, madali ring mawala. Pero yung perang pinagpawisan, hindi mo basta-basta iwawala. Amen po ba? Merong halaga yung pera, no? Pag pinaghirapan mo, pinagpawisan mo. So, yan po sabi, no? Next, number 2 po, na natutunan ni Cain, ay basahin natin. There is a right way to do things. There is a right way to do things. May mga tamang paraan para gawin ang mga tamang bagay. Sabi po, when God told Cain that he will be accepted if he did what was right, sa Genesis 4:7 po yan, no? It teaches us that there is such a thing as the right way to do things. So kaya sinabi pala yan ng Diyos kay Cain para ipaalala sa kanya, mayroong tamang paraan para gawin ang tama sa harap ng Diyos. Sabi po, this may be or may seem obvious, pero sa totoong buhay, but in life, sabi, we can find ourselves angry like Cain over problems that occur, thinking it's a mysterious reason why we are not angry or why we are not getting the results others seems to be getting. So sabi raw po, sa totoong buhay, pwede rin nating maranasan yung naranasan ni Cain, no? Na sabi po ron, yung pag inisip natin bakit hindi natin nakukuha yung gusto natin agad-agad, no? Yun nga, pwedeng magresulta po yan ng discontentment. Magresulta po yan ng pagkabagot. Magresulta po yan ng pagkainis, pagkagalit. No? Tapos, maibubunton natin sa iba. Yung sisi. Tayo pa naman, parang si Adan nung tinanong ng Diyos, no? Bakit kayo walang saplot, walang damit? Ang agad sagot ni Adan sa Diyos nung tinanong siya, kasi nagkasala sila pareho Sabi niya, kasi yung babae binigay mo sa akin, Lord. Yun ang may kasalanan. Kaya, ganito kami, wala kaming damit ngayon. Kaya nagtatakip kami. Tinanong naman ng Diyos si Eva, ang sabi naman ni Eva, kasi Lord, yung ahas, yun po ang nagtukso sa akin. Ngayon, nung tinanong yung ahas, wala na maituro yung ahas. Kasi siya na yung huli, di ba? Adya ba kayo? Pero silang lahat ay tumanggap ng parusa sa kanilang pagsuway sa Diyos. No? So dito rin, sabing ganyan, sa buhay, minsan may mga problema tayong kinakaharap. No? Na nisip natin, bakit nangyari ito? O bakit ako nasa ganitong kalagayan? Bakit ako may problemang ganito? At minsan yun nga, ang hirap lusutan, ang hirap labasan, ang hirap isaayos, ilagay sa tama yung mali na ating nagawa. Sabi pong ganyan, instead of finding out what the right thing is in life,
Sometimes po, we are experimenting. Sabi niyo, experimenting. We are often experimenting. So, minsan daw, mas madali yung hindi sumunod sa tama at mag-eksperimento. Minsan, mas madali yung alam mo ng tama, pero hindi mo ginawa kasi gusto mo mag-try ng ibang way. Ang tawag po ron ay experimenting. Sabi niyo, experimenting. Sabihin natin sa katabi natin, huwag kang mag-experiment. Hindi ka scientist. Minsan kahit di tayo scientist, magaling tayo mag-experiment, no? Alam niyo yung mga kabataan na yun, na maril, palagay ko nag-experimento sila eh. Palagay ko, sabi nila siguro, doon sa game natin, ang galing natin mamaril eh. Subukan kaya natin sa totoong buhay. Kaya nagdala sila ng baril, punta ng school, at nagpaputok. Di ba? Anong tawag doon? Experiment. Di ba? Minsan, yun po ang dahilan o nangyayari. Pag nag-experiment tayo sa maling bagay, ang resulta, napapahamak tayo. Andiyan ba kayo? Kaya sabi mo sa katabi, huwag kang mag-experiment. Huwag natin gayahin si Cain. So sabi niya, we often experiment. So when you are not getting the same results in life as someone else, don't respond like Cain. So kahit na nag-eksperimento ka, kung hindi mo pa rin nakuha yung gusto mong resulta, huwag mong gagayahin ang ginawa ni Cain. Nagalit, nainggit, at pumatay. No? Yan yung yan yung lesson na tutunan ni Cain. Number 3, na lesson na tutunan niya, basahin po natin, there are consequences to our action. Merong consequence ang ating mga actions. So after Cain killed Abel, no, sabi po, God punished him. In Genesis 4:11-12, God told him, now you are cursed and banished from the ground which has swallowed your brother's blood. No longer will the ground yield good crops for you, no matter how hard you work. From now on, you will be a homeless wanderer on earth. Ayan po. So yun po agad yung tinanggap niyang parusa sa Diyos, no? Na sinabi na yung kanyang pagtatanim, hindi na siya makakaani ng maganda, no? No more good crops para kay Cain. Samantalang farmer siya, yun yung kanyang skill, yun yung kanyang talent, yun yung kanyang, kumbaga master. Yung pagtatanim. So magaling siya ron. Alam niya yung mga paano mag-produce ng good crops. Paano mag-produce ng mga, siguro, vegetables, no? Sabi ng Diyos, tapos na yung good crops para sa iyo. No? Ano pa sabi ng Diyos? Mula ngayon, sabi niya, ikaw, kahit anong gawin mong hard work, hindi ka naaani ng magandang pananim. Sabi rin ng Diyos sa kanya, ikaw ay magiging homeless wanderer on earth. Para na siya pong homeless. Wala nang permanenteng tirahan. Ano na siya? NPA. Sabihin nyo, NPA. No permanent address. Ano na siya? Palaboy-laboy na siya. Batang na siya? Ano tawag yun? Batang palaboy. Pagala-gala na lang siya. Wala na siyang permanenteng tirahan or magiging payapa. Hindi na siya payapa. So sabi, God's response to Cain killing Abel reminds us of a lesson that we all know but often need a reminder. So ito raw pong lesson na ito ni Cain
Alam na rin natin to, pero kailangan pa rin natin minsan ng paalaala. Ano po yun? The lesson is that there are consequences to our actions. Sabi nyo, there are consequences to our actions. Pero alam nyo, yung consequences, minsan, ito ay immediate. Pero minsan, later on. No, pwede itong mabilis, agad-agad, kagaya kay Cain. Pagtapos niyang gumawa ng mali, kasalanan, meron agad siyang consequence. Pero minsan naman, may pagkakataon, there are cases, hindi agad-agad yung consequence. Later on pa. No? Kaya pwedeng mabilis yung consequence, pwedeng later on naman yung consequence. Kaya sabi diyan, it may appear that there are any consequences at all. Yung iba, dahil matagal dumating yung consequence, akala nila lusot na. Wala nang parusa. Pero sabi ko nga, meron tayong batas na kung hindi ka maparusahan sa batas ng tao, sigurado sa batas ng Diyos, ikaw ay mapaparusahan. Andiyan ba kayo? Hello? No? At sabi yung ganon, mayroong tinatawag tayo yung the law of cause and effect. Sabi nyo, the law of cause and effect. Ayan. Ano po yung law of cause and effect? Sabihin, yung epekto o yung pangyayari ay nangyari dahil mayroong ugat, mayroong pinagmulan, mayroong dahilan. Hindi mangyayari yung isang pangyayari nang walang cause, walang pinagmulan. Kaya meron tayong cause and effect na law. At ito raw po ay it guarantees that there are always consequences to our actions. Sabi po ng isang sumulat na si Darren Hardy sa kanyang aklat na The Compound Effect, he explains how even the seemingly insignificant habits add up over the years and then shock us. No? Sinasabi raw po ni Darren Hardy na kahit na yung mukhang maliit na bagay o minsan parang walang kwentang bagay, hindi natin iniisip, pero mga insignificant habits, ito raw po ay may consequences pa rin in the future. For example, eating unhealthy food does not hurt us right away, right after meal. But in time, we find ourselves sick and overweight. Totoo ba o hindi? Kumakain tayo ngayon. Kinakain natin yung gusto nating pagkain. Lalo na kung bata tayo. Lechon. Ano pa? Masarap na pagkain. Mga lechon, mga matatamis. Ano pa? Mga... Turukan niyo ako. Ano mga pagkain masarap? Huwag agad yung mantika. Mamaya na yun. Ano yung masasarap na pagkain? Lechon, liempo, baboy, okay. Sipin nyo na lang lahat ng masasarap na pagkain kinakain nyo. Di ba pagkain nyo, ang sarap ng feeling? Di ba? Wala agad consequence yun. Kasi masayang-masaya kayo afterwards. Pero bumilang kayo ng taon. Pag edad nyo ng 40, sisingilin na kayo ng mga pagkain na kinain nyo. Lalabas na yung mataas na yung inyong cholesterol, mataas na yung inyong uric acid, mataas na yung inyong fatty liver. Sasabihin nyo, bakit ako nagkasakit ng ganun? Ay, hindi nyo pala alam. Mula nung bata kayo, naiipon pala yun sa katawan nyo. At pagdating ng edad, na oras na ng singilan at mahina na yung panunaw natin, yun na yung tinatawag na consequence. Sabi nyo, consequence. Yun yung cause and effect. May dahilan kaya tayo nagkakasakit. At isa nga po minsan sa dahilan ay yung mga pagkain na kinakain natin.
No? Kaya sabi po dyan, unhealthy food, sisingilin tayo. Balang araw. Oh, you remember, sabing ganon, as we go about our life, remember the immediate punishment Cain received from killing Abel. Sabi, some wrongs we do have immediate consequences, but some don't. Yun nga, sabi ko, bimibilang minsan ng taon bago yung consequence. Just because we don't see consequences immediately doesn't mean we won't. So, yun po, no? And again, pagdating naman sa hustisya, pag hindi mo nakuha yung hustisya dito sa mundong ito, I'm sure, in the afterlife, meron pa rin hustisya. At yun yung galing sa Diyos. Dito sa mundo natin kasi, nakakalusot ang mga mayayaman. Amen? Example na nga lang natin, yung mahirap na nagnakaw ng pagkain. Pag nahuli, diretso sa kulungan. Wala nang marami pang proseso. Pero yung mga nagnanakaw ng mga bilyon-bilyon, milyon-milyon, nakakulong ba? Madali bang makulong? Hindi. Ang daming palusot. Ang daming paraan. Ginagawa sila para wag silang makulong. Pero, dito pwede silang makalusot, no? Pwede nila matakasan yung justice dito, pero sa Diyos, sigurado, magbabayad sila sa kanilang kasalanan. Amen po ba? Ayan. So, you have to do the right. Number 4 na tayo. Number 4. Ika-4 na lesson. Basahin po natin sabay-sabay. You have the right to do the right thing. You have the right to do the right thing. Ito yung last lesson na natutunan ni Cain. No? It comes from God's response to Cain's anger. In addition, po, sabi, to telling him that he will be accepted if he does what is right. Kaya sabi nga ng Diyos sa kanya, sa Genesis 4:7, if you refuse to do what is right, no, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you, but you must subdue it and be its master. Ayan, sabi po yan sa Genesis 4:7. God told Cain na meron siyang power na tanggihan yung kasalanan. Sabi niyo, we have the power. Meron tayong kapangyarihan na tumanggi raw. No? Pwede tayo magsabi ng no. Sabi niyo nga, no. Pagka raw mayroong temptation o mayroong alok na masama sa atin, hindi natin automatic na tanggapin agad. Pwede tayong tumanggi. Pwede tayong magsabi ng no. I remember nung nauso po yung tinatawag na sexual harassment sa mga offices. No? I think isa sa mga campaign na ginawa ng mga advocate para po dun sa proteksyon ng mga kababahihan ay tinuruan sila magsabi ng no. Sabihin nyo, no. No, ibig sabihin, kapag merong nang haharas na mga boss o na mga matataas na may kapangyarihan, pwede nilang sabihan ng no. Kasi, usually, ang mga subordinate, pagka yung boss na yung humiling, minsan, na-overpower sila. Hindi sila makatanggi. Kaya nangyayari yung sexual harassment. Pero yung campaign na ito, naalala ko, tinuruan ng mga babae magsabi ng no. Sabihin nyo, no. Ayan. Pero hindi lang naman babae. Kahit tayong mga lalaki, maharap din tayo sa mga tukso minsan. Amen ba? Hello? Kaya kailangan pati tayong mga lalaki, matuto tayo magsabi ng no. Sabihin nyo, no. Ayan. Kanino tayo magno-no? Sa mga temptations o sa mga alok ng masasama. Diba? Kinuntsaba ka sa trabaho. Mayroong ilalabas na computer. Kamaingay, ha? Sa ating dalawa lang ito, ilalabas natin yung computer.
Pag hindi ka nag-no, kasama ka. Accessories to the crime ang labas mo. So we need to reject yung pong temptation at yung ginagawa na masama. No? Sabi diyan, asa na tayo? Ayan. In other words, he did not have to do the wrong thing. Kasi nga merong reminder si Lord na kung ginawa mo yung mabuti, hindi ka mapapahamak. Sabi pong ganon, this teaches us that we have the power to do the right thing because we can control sin, we can reject sin. No? In life, we find ourselves reasoning that we will fall short eventually. Ito minsan yung maling katwiran ng tao. Nang sabi ng tao, ano nga yun? Sapagkat ako ay tao lamang. Di ba? Minsan yun yung katwiran. Mahina ako. Marupok ako. Madali akong matukso. Minsan yun yung katwiran. Kaya, hindi na tumatanggi, bumibigay na agad. Hindi na lumalaban sa tukso, hindi na nagre-reject. Kasi ang nasa mindset, sapagkat ako ay tao lamang. Ayan. Isang marupok at mahina. No? Kaya, bumibigay agad sa tukso ng walang laban. Tandaan natin, binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para magtagumpay laban sa tukso at kasalanan. Amen po ba? Hello? Sabi mo sa iyong katabi, binigyan ka ng Diyos ng power para i-reject ang tukso. In Jesus' name. Ayan, no? So sabi po ganyan, God telling Cain that he could subdue and master sin is not the only place in the Bible that hints us our power to do the right thing. Sa 1 John po, chapter 2, verse 1, sabi, my dear children, I write to you so that you will not sin. Ayan, sabi ng Bible, sumulat si Apostol Juan sa mga anak ng Diyos para huwag daw magkasala. But if anybody sin, kapag mayroong nagkasala, tandaan natin, mayroon tayong tagapamagitan sa Diyos Ama. We have an advocate with the Father. At yun po ay walang iba kundi si Jesus Christ, the righteous one. Na ang Panginoong Hesukristo na siyang matuwid, no? Na pwede tayong lumapit sa Kanya anytime na nahulog tayo sa kasalanan, anytime na tayo ay nadapa, anytime na tayo nagkamali, nakagawa ng kasalanan o mali, humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Sabi ng Bible, ang Diyos ay mahabagin, God is merciful, God is loving, mapagmahal ang Diyos, na kahit anong nagawa nating kasalanan, kaya tayong patawarin ng Diyos sa ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya. Amen po ba? Sabi, although Cain was angry, it did not mean he could resist killing Abel. Kahit kagalit, sabi ng Bible, pwede kang magalit, huwag ka lang gagawa ng masama. No? Pwede mong kontrolin yung galit. Hindi masama magalit. Pero, huwag mong hayaan yung galit ang kumontrol sa iyo. Likewise, sabi, when you find yourself in tempting situation, remember, you have the power to do the right thing. Sabi po, you have the power to do the right thing. Ayan. Binibigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan para gawin natin ang tama sa harap ng Diyos. At kung mayroon man tayong pagkakamaling nagawa, huwag nating hayaan yun ay maging hadlang sa ating relasyon sa Diyos at sa ating relasyon sa ating kapwa. Kung mayroon tayong nagawa na isip na hindi tama sa ating kapwa, ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from our sins. Tandaan mo kapatid, mahal tayo ng Diyos. God loves us. And He wants to make our relationships with Him right. Gusto ng Diyos,
Kahit anong pagkakasalang nagawa natin, kahit anong pagkakamaling nagawa natin, lumapit pa rin tayo sa Kanya. Magbalik loob tayo sa Kanya. Kagaya ng alibughang anak, prodigal son, lumapit sa kanyang ama at siya ay bukas palad, tinanggap ng kanyang ama at minahal at ibinalik ang relasyon nila bilang mag-ama. Ganon din po tayo. Kahit na tayo ay nagkamali, kahit po tayo nadapa, kahit po tayo ay nagkasala, naka-offend tayo sa kapwa natin, lumapit tayo sa Diyos. Handa niya tayong tanggapin. Handa niya tayong patawarin at handa po niya tayong tulungan upang bumangon muli at magpatuloy sa Panginoon. Sa oras na ito, hilingin ko po tayo tumayo, mga kapatid. Let us be in the presence of the Lord. And I hope and pray that the message will speak to us and just help us to do the right thing for God. Bago po yan, tayo yumuko at ating pong worship ang Panginoon through worship song at damahin natin ang kanyang presensya, banal na Espiritu at hayaan natin hipuin tayo ng Diyos sa ating pag-awit. Hallelujah. Praise be to God. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Minsan pa, purify my heart. Purify my heart, cleanse me from your sin, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Dip within, refiner's fire. My one desire is to be holy, set apart for you. Just to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Hallelujah. So God, hallelujah. Pwede po ba natin taas ang ating mga kamay sa Diyos? Handa na ating pagsuko, pag-surrender. As we raise our hands to the Lord, we acknowledge na ang
gusto, plano ng Diyos ang ating gagawin sa ating buhay. Let's pray. Father God, tinataas po namin ang aming kamay sa iyo as a sign of worship and also as a sign of surrender. Panginoon, Ikaw ang nakakaalam sa aming buhay at kung ang iyong mensahe, O Diyos, ay para sa amin, I pray, O God, ipuin mo ang aming mga puso at Ikaw, Diyos, ang kumausap sa amin. Ituro mo, Panginoon, ang iyong mensahe gaya ng pagpapaalala mo, Diyos, kay Abel, kay Cain, gaya ng iyong Panginoong pagkausap sa kanila. Sa oras na ito, kausapin mo rin kami, Panginoon, at ipadama mo ang mensahe na huwag kaming mainggit sa kapwa, huwag kaming magagalit, gawin namin ang tama, at maghandog kami sa iyo, Diyos, ng aming the best. Lord, I pray, kung may mga pagkukulang kami, pagkakamali, in the past, we ask for forgiveness. Mingi kami po ng tawad sa iyo, sa aming mga kamalian, sa aming mga nagawa na pagkakamali at kasalanan. Please forgive us, O God, and wash us by the blood of the Lamb. Hugasan mo po ang aming mga kasalanan sa banal na dugo ni Jesus at patawarin mo kami at gawing malinis sa iyong harapan. Ikaw po ang aming advocate, the righteous one. At kami po ay lumalapit sa iyo at kami nagpapa-cover ng iyong precious blood, Panginoon. That we may become right in the eyes of God, in the sight of God, through the righteousness of Jesus Christ. I pray, O God, na igawad mo po ang kapatawaran, igawad mo po ang kapayapaan sa puso ng bawat isa. And let the peace of Christ rule and reign in our hearts today. We thank you, Lord, for the message. Bless it to our hearts. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen.